Mga buhing santos, welcome sa atong DF channel. Kinamusig so na Dr. DF, researcher, author, and Juris Doctor. Mudapit ka ninyo. Hindi ka itong pag-isgutan karon. Atong ipatugad ang solusyon sa problema sa nasod ng Pilipinas. The formula is kingly people for divine government. In other words, dunay duha ka phrase, duha. Number one nga formula mao para modunggo ta nga masulbad ang problema sa nasod ng Pilipinas. Formula of KP. Ang KP nagkahulugan kingly people. And number two formula mao ang DG. DG is divine government. In other words, dili mabuwag ang KP, kingly people, ngadto na sa DG, divine government. And this is the solution, KPDG, kingly people for divine government. Nalining putuha karon, unsa ba diay ang problema sa nasod ng Pilipinas? We have the two kinds of democracy. Duha ka klase sa democratic government. Number one, kining direct democratic government. Ang direct democratic government, wala na eleksyon. Wala na. Kundili, ang katawhan maunay personalmente mo'y mudumala sa kagamanan. No more elections. That's direct democracy. So sila all are leaders in a government. On the other hand, tungod kay, like in our country, nga doon natay 117 million Filipino people. So, nagkinahanglan nga magpili og elective nga executive nga mo'y mupatuman sa balaod o magpili sa tagkatauhan og legislative nga mo'y mupanday sa mga balaod. And so, namugna ka na ikaduhang klase sa democratic government nga republic. Ang republic nagkahulugan representative of the public, representative democratic government. So republic represent the public. Sa paunsa pamaagi nga mo represent sa public, it's through election. Nang karon natuman ba kini wala ugno nahugno og naun sabay nahitabo sa gobyerno. Instead, the government shall serve the interest, the general welfare of the people, pursuant to Section 16 of Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of the Philippines, and Section 5, Article 2, the 1987 Constitution. Of course, to serve the general welfare of the Filipino people. Wala kini makatuban. Ang gobyerno na himong most organized government corruption. Nahimong most organized corruption system. Grabe. Sa executive, igagaw to the legislative, grabe maniubra. Unya, ang judiciary, para makontrol ang judiciary, ang former Chief Justice, mohihimong executive secretary, so that whatever be the problems, kung dangup sa judiciary kababagan, ano, doon na na-influence daan ang former Chief Justice na himo ng sako, executive secretary. So, nabungkag kinitanan. Ang dynasty pa nagkaigagaw, nagkabungkag sa executive ug sa legislative. Muna nga doon ay connivance. Ang judiciary nasuod sa connivance, former Chief Justice nasuod as executive secretary. So, anita sa executive, di na nag-privatize ang gobyerno. DILG and DOJ na ombudsman managsuon. Arita sa Senado, maigsuon kapamilya. Gi-monopolize, privatize ang Senado. Ala sa Kongreso, kongresista, mga kapamilya gihapon naglibot diha sa Kongreso. Daw mo sa provincial city municipal level, mao gihapon privatize. Hurot dynasty, muda sa kagamanan. Question, niining putuha nakaserba sa public interest wala. So, niining putuha
Nahimo ng private interest and the government is being used to serve the private interest. O the last evidence of risk ipsa locator mo ang nahitabo sa nasod ng Philippines. Nandun ang pangutana, nganong naingunta niini? Nganong naingunta niini? Ang inunda niini, it's because of the people. Because 7 million Filipino voters did not use their power as kingly people. We did not exercise our power as kingly people, but we are exercising our power as corrupt voters. This is the root cause. Corrupt Filipino voters, mukhang pira ang mabutante sa nasod ng Pilipinas. This is the root cause. And because mukhang pira ang mga voters sa bansang Pilipinas, kaya nga nakaproduce po kayo ng mga mukhang pira, the crocodile Congress, crocodile servants in the government. You were shouting, BBM, BBM, BBM. And now you're shouting, BBM, resign, resign, resign. The same people. So, unsa ba'y naka-defect sa nasod ng Pilipinas? Ang naka-defect sa nasod ng Pilipinas, we are victims of idolatry, making money as the Filipino God. We replace God with money, idolatry, as emphasized by Archbishop Alberto Oy in violation of Matthew chapter 6 verse 24. Dili kamo magkaalagad sa Diyos o sa salapi. Ang hitabo in every election in the Philippines, in the history of the Philippine electoral politics, money became the God of the Filipino. Judas Iscariote, mga Judas ng mga Filipino voters. We are traitors of our nation. We are Judas Iscariote. We have crucified the Filipino nation toward the crocodile servants. Atong galigya, ang nasod ng Pilipinas, ang kini dumalaon sa mga crocodile servants. The government ang natriyamin. And what is now the solution? The solution is public repentance. Kahit matag ulo, wala man ta magbasol. Ang atong gihimo, blame na BBM, blame, but you do not name yourself as the root cause to the problem. Matthew chapter 7 verse 1 to 3. Dili ka makakuha o puling sa naing tao unless kuhaon ang truso sa atong mga mata. So the solution to our problem is public repentance. Because we did not use our kingly power, the sovereign Filipino voters, pursuant to Section 1, Article 2 of the 1997 Constitution, sovereignty resides in the people, all government authority emanates from them. Ang bahong, hinukad, sinikad ng lakad, gikan sa kauhan, apan ang katawhan nga maunta ang haring lungsod, balulog nga katawhan, botokoy nga katawhan, way buot balangguno nga mabutante. Balangguno nga mabutante, way buot maamaw nga mga butante. You are selling this nation. Judas Iscariote ang mga butante sa nasod ng Pilipinas. Bugo nga dako, balangguno, tabaluslos mo mga butante. Tabaluslos mo dako. You should repent. Nangabagaw na mga obispog magkapalian sa pagwali, do not sell your votes. Pero gihimo ninyo na Diyos ang kwarta. And remember, St. Paul reminds us in 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love of money is the root of all evils. Ang paghigugma sa sapi mo'y gamot hinungdan sa tanang nga mga kalangan. O mao'y hinungdan, the root cause of the problem in this nation, the bankruptcy, the mismanagement
all the problems, socio-economic problems, ang transport sa billions of pesos, ang pangamatay, lunod diri, lunod dito. All complicated problems in the Philippines can be traced out from the very root cause, the Judas Iscariote Filipino voters. Mao nangawa man ta mga landong, we did not realize that the root cause di anato ng mga botante. We did not repent. O tungod kay wala ta magbasol, mao'y hinungdan nga giuyog sa mga bagyo. Bagyo Luzon, Bagyo Visayas, Bagyo Mindanao, wala gyapon ta magbasol. We did not repent. Gagitang ulo, we are Christians, but the number one unchristian people in the whole world. We are unchristian Christians. Hilas mga sungnayan ng mga Kristiyano sa Pilipinas, betrayal, traidor sa nasod ng Pilipinas. We are not Christians. Ang gipakadiyos na to sa eleksyon, kwarta, kinsay muhatag 500, kinsay muhatag higher 1,000, kinsay muhatag og highest bidder 1,500, kinsay muhatag mula baw pa 2,000, kinsay muhatag 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 adto musuod balanggunok ang dako ng dati. You did not exercise your power as kingly people. You are not a king. Dili ka, tambalos-los ka. Gungo kang dako, amaw kang dako, balanggunok ka, butsukoy ka, wakay nungdan. Angay kang laparuhon, butantiha ka, wakay nungdan. You are not a king. Dili ka hari. O busa, aron kita makaundan nga dako ka ng salat nga atong gibuhat. We are sending this nation to Judas, to the demons, to rule the government. Ug busa kay wa man kita magbaso. Wa man kita makinunog. Sulinog, Visayas, October 1. Wa gihapon ta mga landong, we did not repent. Busa, linog sa Luzon, Bagyo City, October 9. Wa gihapon ta magbasol, wa gihapon ta maghinuklog. Busa, triangular na, Casabia, Luzon, diri sa Bagyo area, Benguet, ngadto na naog na sa Mindanao, Davao area, mamaura ang gidakon. October 10. Imagine, matud pa ni Dr. Rene Joseph Bolisher, ang living saint, diya mismo director sa pro-life, iyang gipadayag. Nga humani ining tuloon sa isunod nga panghitabo. Dugay na magiwarning nga dunay the big one nga earthquake tibuok nasod nga Pilipinas. Posible ba kining mahitabo? Para ang mga gahig ulo nga mga Pilipino, unrepentant Filipino people will be forced nga manaog ka. Unless ang Filipino people maghukas ka na, unya, magbasol ka na sa lain dito sa Israel, magbutang nga ng abu, kinangihang ulo. Hangtod kitang tanan muhapa sa yuta. Let all the 117 million Filipino people muhapa ta sa yuta, magbasol ta public repentance. And go to confession. We have to repent. Go to confession. Atong ikumpisal, panumpa nga kita, we are kingly people. If we can realize that we are kingly people, kung kita mamalando nga kita harianon nga katawan, hari, doon na ba'y hari nga tagaan og gatos, doon na ba'y hari nga tagaan og kinintos, balulog kang dako, dili ka hari, amaw ka, amaw ka, amaw kang dako. O tungod kay amaw man ang pagtanaw ni Martin Ferdinand Romualdez,
Tungod kay amaw man ang pagtanaw ni Zaldico, BBM uguban pa nga mga amaw ang mga Pilipino, kay amaw tang tanan mong gikawatan ta sa trillions of pesos, kay mga amaw tang mga Pilipino. You are not kingly people. Now, patagam na to, patagam na to. Kay mga amaw tang jamo, mga amaw ta, mga humugtan ko. We did not use our kingly power, kingly people, the source of authority. This is the solution. And so, once we use our kingly people, the power, then we can produce a divine government. A divine government is a government of honesty. It's a government of truthfulness. It's a government of righteousness. It's a government of progress. Mo na yung nakitabo. Ang mupasar lamang ni ini. Agato ng Generation Z. Congratulations. Attorney Harold Respicio. Fight for the COMELEC. Ang mga katuuran mo pagbabaw ng kamaturan. The result of whether or not there was a real election in the previous elections, especially the previous 2022 election. Our hero in the Congress, Kiko Miao Barsaga, you are a hero. Kining klasiya sa mga leaders, doon na pa'y Muslim leaders of Batanon. Mga Batanon na mga leaders karon, more than 70%, more na nagdumala karon as against the Generation W. Gano'n ay 13% nga voting pagpilihan. So, 71% naglangkob kini sa Generation G, Generation Y, the Millennials, and the Generation X. From 1965, akong kaklasmate, nagkaklas Generation Y, Millennials, nagklas sa Generation Z, tulog ang mga generations. Iusa kining tanan to establish and to have the kingly people o kining kingly people. Mao kini ang maghimog divine Congress for a divine government. Mao na'y may tabo. O busan kining tanan, the loss of public trust na na o pagsandig ang katawan. It is the collapse of the republic. It is the collapse of the representative democracy. Sa diha nga mid-test, pinagi Senator Alan Peter Cayetano nga snap election is the solution. Ang mga tao gihilasan na ang mga tao. Hilas na libawat mga libo. Hugaw na ang eleksyon. How can you have that election under the system package? Questionably ang COMELEC. How can you trust the election? No more. How can you trust election nga money talks? No more. The end of elections in the Philippines. O bosa, wala na representative democracy. Wala na republic. But that would be a direct democratic government. Matod pa ni kanhi Supreme Court Justice, kanhi the best, the most courageous ombudsman, Conchita, no? Carpio. Mipadayag siya. Gikinahanglan gayon ang government of honesty. Gikinahanglan ang core values na itudlo sa itong kabanunan. Bisan pag-bright ang maglingkod sa executive, legislative, judicial, pero bright sa kaugalingon nga interest, but bugo sa interest sa katawan, useless. Why mahitabo sa gobyerno that government is futile, that government is fatal against the interest of the Filipino people. Busa, direct democratic government ang mahitabo. No more republic, no more election. Hangtod nga iparug na sa kingly people the new system of a government, a divine government, a government of God, gobyerno sa Diyos. Gobyerno sa Diyos. Meaning puntuhan karon the final decision sa katauhan mo. Here we have diyan. Kung ang i-imagine, kini siya. So,
Butangan ni ang Diyos. Okay? Kini. Mao kini ang larawan sa kinabuhi. Life is composed of body and soul. In the same manner, the government, mao kini ang body. And then the soul, mao ang taxpayers. The government will never stand. The government will never operate. Ang gobyerno dili kana mulihok. Inutel ang gobyerno kung walay taxpayers. So nining putuha karon, ang gobyerno mao kini sudanan sa iglas. The taxpayers, the people, mao kini. So between sa butanganan, the body, and this is the soul. Between the body and the soul is important. So bisan mawala kining body, but the soul remains. Kini mo importante. Ang unod. In other words, between the government and the people, the taxpayers, mahimog mawala ni, but still we have this, the taxpayers. So, if the taxpayers dili na mo support sa government, unsa may mahitabo niya na? Useless na kini, ilabog na kini. Blanco na. So, ang mahitabo, if the people, the taxpayers, the kingly people, will decide nga dili na mabangbang, dili na makorrekted ang government. So, pwede ang katauhan will form a direct democratic government. And they have to use the economic weapon. And di kan matud pa ni Senador Marcolita, Senador Ruben Padilla. Nga posible mga tao, dili na mo bayad o buhis. Nga no ba mafobia na ang mga tao? Pagbayad sa mga buhis, to tell you frankly, pagkaraghan sa itong mga kaigsunan na dili na mamahaw, dili na maniudto, unahon nilang pagbayad sa buhis, they have to pay first their taxes to the government rather than satisfying their personal needs. Nairuman na, Redilias. Kaya na iting adto sa office kay mo buhis. Niwa ganay kapliti, mangayog kapliti, ang importante makabuhis niya. Imagine. Sino na ini? Now, if the people will feel insecure that if they have to pay their taxes kapag magbayad sila sa kanilang bawat buhis, baka magkaroon po sila ng second thought na ang buhis na ibayad sa kanila, mag-subject to pagnanakaw naman. Kaya nga, hindi sila magbabayad. What will happen if that will happen in the year 2026? So kaya nga ang mangyari naman, unsay mahitabo niini? What will happen to the 7.4 million Filipinos working in the government, both elective and appointive, from the national down to the barangay level, if wala ng taxes? Collapse ang government. Collapse, walang nangyari. So what will happen? Ano naman kain? Unsa may kanon sa mga elective o sa kwin? Wala, collapse ang mahitabo. And so, the power now rests to the kingly people, the taxpayers. And economics is a determinant factor. But nevertheless, what is important is public repentance. Magbasol ta. Sa ato magbasol, hopefully dunggon sa langit, because kining mga disasters, kining mga kalamidad, mao ni kastigo sa Diyos kang nato. In Ezekiel chapter 13, verse 13, sa galit ang Panginoon, na mayroon pong mga disasters for us to repent para kita magpasol. And after that, then God will hear our prayers. This nation will be resurrected. The Hebrew nation for a divine world government, divine Congress. Santos, 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 Fiat!